Yes po, sir. Hello? Good Yes, morning. yes. Good Oo. morning. Ayan, Ayan, naririnig niyo na okay. po kami, Prof. Malinaw naman kami ni Maricel? Yes po, malinaw. Yes po, oo. Una muna, Prof, sa tansya niyo po, ito po bang sigalo dyan sa gitnang silangan, posible pa ba itong magtagal o may posibilidad na ng paghupa? Mm. Actually, a few hours ago, nag-announce na si Trump sa kanyang social media na may ceasefire ng 2 weeks while the US and Iran are going to negotiate some terms. No? So, uh, in exchange for wala ng military uh, actions or operations against Iran, ang kapalit is that Iran could open the Strait of Hormuz kasi ito yung pinaka-importanting condition ng US to stop military actions. Okay, yan nga po yung naibalita na rin namin ni Maricel kanina. Ginawa niyan 2 weeks itong palugit dito sa Iran para itigil na po yung mga pag-atake na ginagawa sa Gulf countries. Pero sa ngayon, may dapat ba tayong bantayan or indication na dapat tignan na pwede nang humupa yung sitwasyon? Halimbawa, ito pong sinasabi ngayon ni Donald Trump na 2 weeks. Malaki din po bang magiging epekto nito sa oil price natin sa world market? Well, Chacha, kasi uh, after nitong announcement ni Trump, biglang bumaba yung Brent crude price Oo nga. to $95. Oh yeah. Mataas pa rin. Pero at least for now, hindi natin inaasahan na tataas unless itong ceasefire na to eh hindi effective, meaning um, ang US mag-strike ulit sa Iran or ang Iran hindi niya gawin yung condition na bubuksan yung Strait of Hormuz. But I think this ceasefire, of course, is excellent news for all of us, for all of us in the world. Kasi at least temporarily, mapipigilan niya yung pagbulusok nitong oil prices, uh, mahihinto yung atake sa Iran at yung pagganti ng Iran no sa pag inaatake siya. And finally, I think yung mga stranded na oil tankers sa Strait of Hormuz malaya ng makakausad at hopefully makarating. And some of those sana makarating sa atin kasi may supply issue tayo ngayon. Professor, ito madalas yung naitatanong sa akin sa tuwing may mga nakakausap ako hanggang kailan pa ba ito tatagal? So right now may 2 weeks na ceasefire. Pero hanggang kailan pa ba ito? Aabot pa ba ito sa last quarter ng taong 2026? Wag naman sana. Uh, I think may factors particularly sa part ng United States and for Trump. Uh, I think ang analysis so far is that uh, the US did not really expect na ganito Yeah. yung magiging kahihinatnan nitong military action na ginawa niya at ng Israel. I think Israel was better planned. No? Mm. Kasi let's remember, galing yung US operation niya sa Venezuela. In fact, napag-usapan natin to, Chacha, di ba, with Yeah. Manong. Ito Oo, nakaraan. nung karaan, Pebrero. But I think medyo nagkaroon ng miscalculation on the part of perhaps the US. No? Although of course hindi yan i-admit ng Trump administration. Kasi akala niya, pag tinake out mo yung leader ng isang bansa, guguho na yung rehimen. No? Mm. Pag binomba mo siya ng ilang linggo, 35 days na, no? Chacha and Mase, no? Itong sigalot sa Middle East. But I think ang importante dito, regardless kung kahit anong mangyari, dapat nasa isip na ng Pilipinas, ng gobyerno, at ng ibang mga bansa na unstable ang Middle East. And prekaryo siya, hindi siya stable, napaka-uncertain, and therefore, kung ano man yung inaasahan natin sa Middle East, tayong Pilipinas, hindi lang oil, no? 2.5 million OFWs are in the Middle East. And as well as other
things like fertilizer. Baka dapat mag-isip-isip na tayo ng ibang mga sources at ibang mga pupuntahan ng ating mga kababayang OFWs. Oo. So, meaning to say na expect the worst na lang for us kasi mukhang things will not get better anytime soon. I think that's the best and the most careful position to take. Kasi itong nangyari sa Iran, parang nangyari talaga sa atin. We are one of the most exposed and vulnerable. Completely oil deregulated yung oil sector natin. Wala tayong hindi tulad ng isa lang ang refinery natin, no? So I mean, in other words, we should plan for the worst. And ang basa ng iba, in fact, kahit sinasabi ni Trump na pinulbos na yung Iran, wala na siyang navy, wala na siyang military, ang nagiging reaction ng itong bagong Iranian government, baka mas ano pa siya, no? Lumakas pa, mas maging radical pa, no? Kasi biruin mo yon, you were able to withstand the greatest military power on earth, di ba? So parang pinatatag pa niya yung rehimen sa Iran when supposedly the ultimate objective of this military action by the US and Israel in the first place is to decapitate at talagang palitan yung gobyerno. Ang nangyari, mas yung pumalit na Ayatollah, yung supreme leader, at yung Iranian Supreme Revolutionary Guard Guards. Corps, Oo. yung kanyang military, parang mas maging Mas lumakas matapang pa. at mas naging matindi pa yung result. Oo. Professor, kanina sinasabi ninyo, and I think a lot of experts, yan din po ang kanilang mga ipinapahayag ngayon na miscalculate ng Amerika yung military power nitong Iran. May mga nagsasabi na halos 2 dekada daw pong pinaghahandaan ng Iran itong pag-atake na gagawin sa kanila ng Israel at ng Amerika. Gaano po ito katotoo? And if we're talking about military powers, ito ba mga nakikita natin ngayon na missile attacks ng Iran sa Gulf countries, meron pa bang mas matindi at mas malala dyan na baka hindi pa natin nakikita sa ngayon? Actually, kung titignan mo yung kasaysayan ng Iran at ang kanyang relasyon sa US, medyo mahaba at malalim yung hugot ng Iran, no? And this started right after Iran ceased to be a colony of the UK. Tapos yung may period of the Shah, no? Yung Iranian Revolution of 1979. So in other words, sa kasaysayan ng Iran, ang naging parang naratibo nila is pinapakailaman sila ng United States, no? During the Cold War dahil sa langis, but dahil din Iran does not have good relationships with its neighbors na kaalyado ng United States, katulad ng Israel, ng Saudi Arabia, no? At yung mga iba pang mga Arabian states. Kasi ang Iran hindi yan Arabian, Persian yan, ibang sibilisasyon siya, no? And iba rin yung type ng Islam that they preach or that they subscribe to. So in other words, yung Iran was, and the regime, parang tinatag siya to always think about the worst case scenario. And the worst case scenario is intervention by outside powers like the United States and military action by the United States. So sa tingin ko, matagal na nilang pinagplanuhan ano yung gagawin. Kaya nakita natin na hindi ganun kahirap siyang mapalitan, no? Katulad nun sa Venezuela. Prof, magandang umaga. May mga nag-worry or may mga ilang concern doon sa pakikipag-usap ng Pilipinas doon sa leadership ng Iran para mabuksan yung Strait of Hormuz para doon sa ating mga Philippine flag vessel. Ang worry nila, baka pati yung relasyon ng Pilipinas sa Amerika maapektuhan. Pakipaliwanag nga po kung legit itong ganitong klase ng concerns. I think yung relasyon natin sa US for now, no? Matatag siya kasi marami siyang layers.
no? And I don't think ang isang issue will destroy or will undermine the relationship. Tsaka sa tingin ko dapat ang Philippine foreign policy hindi siya dapat kung talagang independent hindi dapat niya iniisip ano yung magiging reaction ng ibang bansa sa kung ano mang gagawin natin sa ating foreign policy. Lalo na kung ang objective lang is to protect our national interests. Sa tingin ko rin, no, si Trump mismo, hindi niya na inaasahan yung allies niya ng tulong eh. In fact, dun sa Iran, nanghingi siya ng tulong no, sa UK, sa NATO, EU allies, no, Canada, Australia. Walang tumulong kasi kung tutuusin, no, napaka-unpopular nitong war na to sa buong mundo. In fact, I think Israel lang yung may gusto ng gera na to or ng military action na to, no? For its own interest also. But hindi tayo dapat maging sobrang parang nako baka anong iisipin ng US. At isipin din natin, no, wala sa kukote ng United States ang Pilipinas all the time. Meaning, I do think, alisin natin yun kasi maraming akong naririnig na, ang US, ganito ang maging reaction sa ginagawa natin. Ang daming pong ginagawa ng US na bagay-bagay. And I don't think the Philippines is at the top of its concerns right now. Yung nabanggit po ninyo kanina na ang dapat na ginagawa ngayon ng Pilipinas is to plan for the worst. Ano po yung nakikita ninyong worst case scenario for the Philippines? Ang worst case scenario is that mawalan tayo ng supply, magkaroon ng matinding food inflation. Remember, Mase and Chacha, yung impact ng Russia-Ukraine war sa atin, naalala nyo yun, no? Noong 2022, food inflation yun eh. No? So, ito matindi pa kasi if oil prices will increase, damay lahat eh. Kasi we almost import everything. And therefore, lahat ng mga ini-import natin, kailangan niya ng langis to transport. Diba? Kaya nga yung mga magsasaka natin, iniiwan na lang nila yung gulay nila sa kalsada kasi sinong kukuha nun ng mga sasakyan kung walang langis? No? Second is that ma-prevent yung mga kababayan natin from being able to go to the Middle East and work. OFWs, remittances form a major part of the Philippine economy. No? Third, wag naman sana is, although we are assured of power in terms of electricity, ako naalala ko tuloy nung kabataan ko nung 80s, may periodic blackouts. Oo, time ni FBR. Yes, and former President Aquino, parang babalik ba tayo doon? Ako, Diyos ko po, wag naman sana. No? So therefore, yung vulnerability natin, multiple eh. No? And therefore, I think the government needs to present concrete plans on what to do in the short term, ito hanggang end of the year, but also lay out the groundwork for us to diversify oil sources, to diversify fertilizer sources, to somehow talk to our neighbors kasi for example, ang Australia, ang New Zealand, may langis siya, may liquefied natural gas siya. Ang US meron din. In fact, it's the greatest exporter of gas right now. Canada as well. So, hindi naman ibig sabihin na hindi na natin magpo-focus sa Middle East, no? But it's better to have contingency plans. Kasi kung sakaling mangyari ulit to, at wag naman sana, but the Middle East is very unstable, and I think it will be unstable in the coming years. Siguro dapat maganda na tayo kasi kung mangyari ulit to next year, or 2 years from now, or 3 years from now, I don't think yung rason na hindi namin ine-expect o hindi kami prepared will be a good enough reason for our people.
yung sinasabi mo kanina, Prof, na napaka-unstable ng Middle East. Of course, yung government, nabanggit naman nila yung inaay nila ng mga alternative sources pagdating sa petrolyo. Sabi mo nga kanina, pwede tayo sa US. Nakita rin natin yung mga liquid gas sa Australia, sa New Zealand. Pero paano yung mga OFWs natin na alam natin na ang bulk ng ating mga Filipino workers nandun nga sa Middle East? Saan yung potential? Right. Well, ang ano dito is the Middle East has been a traditional destination. So, sa tingin ko, kailangan lang ng konting kayod on the part of the government to reach out to other places, in Europe, in parts of Asia, uh, to open avenues or opportunities for our overseas Filipinos to work. But I think, Chacha, isa rin dapat natin long-term plan, of course, no? Kasi nga, while mga bagong bayani itong mga OFWs na to, we appreciate it. We must also lay out plans na hopefully hindi na kailangan mga ibang bansa. No? Kasi parang nangyayari, sinasabi natin, bagong bayani, pinupuri natin yung contributions nila, which is true. But at the same time, parang sinasabi nito, sige lang, magpadala lang tayo na magpadala ng labor migrants without a long-term plan of hopefully, darating ang point na yung ekonomiya natin will be able to offer them the opportunities na hindi nila nakukuha ngayon, and this is why they have to make that very difficult position to leave their family at mga ibang bansa at to take a risk. So hopefully, hindi na yung mentality ng government na, sige, magpadala lang na magpadala. Bagong bayani, ganyan. So this is a long-term plan, and I really hope our government has that long-term plan mode. Kasi yun yung nakikita namin mga nag-aaral ng politika na wala eh. Kada administrasyon inuulit, ulit-ulit na plano na tapos walang long-term beyond 6 years. So, having said that, Prof, gaano ka-crucial yung gagawin nilang ASEAN Leaders Meeting this coming May? Kasi parang napagdebatihan to eh. Itutuloy ba natin o hindi? Pero baka kasi crucial nga. Yes. Chacha, I think so. In fact, dapat nga ang Pilipinas, gamitin natin yung every opportunity to rally support, to create ways in which we can work together with other countries, particularly our ASEAN neighbors. Kasi strategically, may mga ASEAN neighbors tayo, may langis sila. Brunei has oil, Malaysia, Indonesia as well, mga OPEC member countries too eh. No? One. Second, dahil meron tayong organisasyon na katulad ng ASEAN, meron tayong mekanismo to be able to work together. At napakaswerte nga natin na tayo yung chair. Meaning, this year, we can craft the agenda. We can help rally our 10 neighbors in ASEAN to come up with common solutions to the common problems that we are facing. So yung sinasabing, wag i-host para lang makatipid. Alam nyo, pwedeng maraming makatipid na iba eh. No? Yung mga politiko natin, tanggalin lang yung mga convoy nila, makakatipid tayo ng langis eh. So, wag naman po i-deprive yung opportunities natin. Siguro, wag masyadong garbuhan kasi tayo, pag nag-host tayo, gusto natin best foot forward. Di ba yung kultura nga natin, pag piyesta, mangungutang ka para mayroong kang panghanda sa piyesta. Wag naman gano'n, no? But we must be able to take opportunities for us to lead efforts in order for common problems that we are facing now, that we might have the opportunity to shape the solutions to these problems. Prof, yung sinasabi natin kanina, hindi tayo sigurado eh kung hanggang kailan tatagal itong gulo sa Middle East. Pero
kung sakali, once na malift na o matapos na yung giyera sa pagitan ng US at ng Iran, pagdating sa Pilipinas, gaano pa katagal yung magiging aftermath nito na kailangan natin paghandaan din? Right. Chacha, naalala niyo yung mundo before COVID at yung mundo after COVID. Di ba nag-iba na? Sa tingin ko itong disruption na to, which many are comparing with COVID. In fact, ang sinasabi nga nila, yung economic crunch mas malala pa sa COVID. I don't think babalik tayo dun sa time wherein yung presyo ng langis was the same before February 28, before the attack. Yung hindi na babalik sa 60 pesos, Prof. Even our Secretary of Energy said, di ba? Sabi niya, malabo nang mangyari, no? So, in other words, yung epekto nitong military action na to, na ginawa lamang ng isa o dalawang bansa, napakatindi ng epekto. Hindi lamang sa mga bansa sa mundo, kundi sa bawat isang tao. No? Kasi nga yung role ng langis sa pang-araw-araw nating pamumuhay, no? So in other words, yung at sinasabi ng mga ekonomista, yung economic effects nito, ang conservative estimate hanggang end of 2026 na eh. Nasa Abril pa lang tayo, quarter 1. Tama ba? No. Third, quarter 2, start ng quarter 2. Oo, simula na ng second quarter. Oo. May quarter 3 pa, may quarter 4 pa. So, I think 2026 is the year na maikli ang kumot, na mas matindi yung yung hardship. Sana hindi totoo. No? But I do think at this point, we must expect na yung economic impact nito, kahit pa may ceasefire, and I think itong ceasefire na to, ang mga prediction is Trump will declare victory and will basically just say, okay, tapos na kami sa Iran. Bahala na kayo dyan. No? Kasi may mga iba pa akong gagawin, no? Na kumaga naubos na yung attention niya. No? And yet, dahil sa ginawa ng US at ng Israel for the past 35 days, no? It will take months to even recover, but not fully recover. To somehow i-minimize yung negative impact nito, lalo na sa economy. Oo. Professor, sa ngayon, yung nangyayaring missile attacks at bombahan, meron sa Iran, meron sa Israel, damay na rin ng Lebanon, meron sa Qatar, meron sa Kuwait. Is there a possibility na itong mga pag-atake sa pagitan ng Iran, Israel at ng Amerika, posibleng sasali na rin yung iba pang mga bansa na wag naman sana mangyari, pero malaki bang possibility nun? Well, ang ano dito is, if you notice, Trump asked for help for its allies. Walang tumulong. True. In fact, mas magiging malala. And I think dito pinapakita na yung that some countries are able to exercise restraint. Na parang sa kanila is, pag sumali kami, mas lalo pang lalalayan. Kasi mas dadami yung grievance ng Iran. Diba? So mas lalo siyang magagalit. Mas lalo siyang magiging radical. And in fact, if there are more countries, then this becomes not just a regional war, but a global war, a global conflict. No? So kaya sa tingin ko, na-appreciate ng karamihan yung hindi pagsali. And I think, Mase and Chacha, yung mga ibang bansa hindi rin sumali kasi wars are not cheap. It's very expensive. The US is paying $50 million a day for its military actions in Iran. Bili mo yun, US taxpayer money yun. So if I am the government of a US ally,
Pag sumali ako dito, no, mas lalong lalala yung conflict, gagastos ako ng matindi. Ano yung sasabihin ko sa taong bayan ko na sasali tayo dito sa gera na to, magastos to, pero magtipid kayo ha, kasi yung langis konti. Tsaka um, dapat hindi kayo masyadong mag-aksaya ng energy. No? So, it's contradictory yung messaging. Kaya I think na marami naka-appreciate na hindi sumali yung mga ibang bansa because this lessened the expansion and therefore the further global impact of this military action. Oo, Professor, if US is paying, sabi niyo po, 50 million US dollars a day para dito sa gera na ito, meron din ba tayong data kung magkano naman ang ginagasta ng Iran para dito sa gera nila? Well, yung maybe less kasi yung kasi unang-una yung US, yung pagdala lang nila ng military forces nila from several bases, logistically may cost na yon, no? I think yung sa Iran yung damage matindi. Mhm. Kasi in fact yung isa sa terms na gusto ng Iran dun sa negotiation ngayon is reparation. In fact, parang ang gusto niya sabihin, binomba nyo kami, bayaran nyo kami. Mm, mm. So, ibig sabihin, and of course, because Iran relies much on oil, kaya nga, let's think bakit hindi ginagawa ng Iran yung pag-block sa Strait of Hormuz before all of this happened? Kasi pwede naman niyang gawin yun eh. Bakit hindi niya ginagawa? Because it will sabotage, it will hurt its own economy. No? Kasi oil, dependent din siya. Kung hindi niya mabibenta yung oil at hindi niya pararaanin sa Strait of Hormuz, hindi siya kikita. So, in other words, Iran is also suffering. Kaya lang, pag ikaw yung bansa na survival mo na yung at stake, gagawin mo talaga lahat. Talagang kakapit ka sa patalim to the point na i-give up mo na yung pagbenta mo ng langis sa ekonomiya mo. So, at the moment, if the US is having a cost, pwede natin sabihin 100 times yung nangyayari sa Iran. And let's not even talk about the human cost and the cost to infrastructure. Professor, yung pabago-bago na statement ni US President Donald Trump na bobombahin ko kayo, uubusin ko ang sibilisasyon ng Iran, and then kanina nagbago, papalawigin na naman daw ng 2 weeks. Anong epekto niyan? Di ba parang lalakas ang loob ng Iran na puro lang siya, puro tokis ka? In fact, parang ang yun nga yung point ko kanina na parang Iran is the one that is, if you notice, it really is just reacting. Di ba? Pag inaatake siya ng US, ginagawa niya, inaatake niya yung mga US bases sa mga kapitbahay niyang bansa, yung Gulf countries. No, and this is why UAE, no, Qatar, Bahrain, no, Saudi Arabia, yung mga may mga missiles na nakaabot sa kanila, no, pati Israel. No? If Israel or the US attacks civilian targets, kaya nga sa tingin ko, Trump was able to declare na ceasefire muna. Kasi yung threat niya, 'di ba, pupulbusin niya, no? Papabalikin daw niya sa Stone Age. And in fact, yung mga targets are either bridges, no? Mga civilian targets na. Ang likely kasi na ganti ng Iran sa either sa Saudi Arabia, sa Qatar. At in fact, yung isa sa mga target doon yung mga desalination plants. Kasi dahil nga disyerto yung mga bansa, they convert yung kanilang water from the sea. At kailangan yun ng desalination. Pag tinira yun ng mga missiles, walang tubig. Walang drinking water, walang usable water, potable water, yung mga Gulf countries. Which is going to affect its water security. So, in other words, itong ginagawa ng US, I think parang ang nangyayari dito is naramdaman nila na hindi nila interest na nakasara ang Strait of Hormuz. Hindi interest ng US
na patuloy nilang binobomba yung Iran because Iran will continue to hold the Strait of Hormuz hostage. And because of this, the price of oil will increase. There will be supply issues around the world. And in fact, kahit sabihin ng US na hindi naman na kami kumukuha ng langis sa Middle East so hindi kami masyadong affected, actually yung price ng langis sa US tumaas na by $1 a gallon, more than. So ibig sabihin, the US cannot completely isolate itself at continued siyang maapektuhan if it continues to chart the same course. Kaya ang nangyari ngayon, ceasefire. Parang, sige, basta buksan niyo yung Strait of Hormuz. So we'll have to see whether Iran will do that. Kasi ang sabi ng Iran, sige, posible. No? But of course, the US will threaten, pag hindi nyo binuksan yan, itong ceasefire na to, no, can be canceled. Oo. Buong mundo nakamasid dito sa war na ito diyan sa gitnang silangan. Malamang especially China and Russia. Oo. Gaano kahalaga itong nangyayaring gulo ngayon sa Middle East for China and Russia? Actually, nagkaroon ng UN Security Council meeting. And in fact, Bahrain offered a UN Security Council resolution enjoining the members of the UN to help in the efforts to reopen the Strait of Hormuz. China and Russia vetoed Oh, yes. the resolution. Oo. So in other words, walang action on the part of the UN. Why is a UN Security Council resolution important? Para lang sa mga nakikinig sa atin. Kasi pag nagkaroon ng UN Security Council resolution, all members of the UN are enjoined or in fact are heavily pushed, in fact almost compelled, nasa UN Charter yan, to implement. Unfortunately, binitaw ng China and Russia. Ano yung epekto nito? I think nakabuti sa kanila. One, Russia now can sell its oil. Kasi dati may sanctions Oo. because of Russia-Ukraine. Diba? In fact, kahit nga tayo parang we're even thinking of. Kasi nga, hindi natin alam kung saan na tayo kukuha ngayon On the part of China, it seems like China has also prepared for this kasi marami siyang strategic reserves. It has good relations with Iran. So yung mga Chinese ships, hindi siya paralyzed sa Strait of Hormuz. Nakakaraan siya. Nakakarating yung langis sa China. So, in fact, if one of the objectives of Trump in decapitating Iran is to make China weaker. Kasi nga, yung relationship, kasi China and Iran has good economic relations. Yung mga sanctions against Iran, hindi yan sinusunod ng China. In fact, hindi yun na-achieve. Because China is coming out of this not negatively affected. However, let's also think about how reliant China is on trade with countries. So, kung magkaroon ng recession, meaning mag-contract yung mga ekonomiya in Asia, unlike including us, then we won't be able to purchase and to trade with China as much as before. So in other words, Chacha and Mase, kahit sabihin natin China is not totally negatively affected, pinapakita nitong crisis na to, yung ekonomiya ng lahat ng bansa sa mundo magkakakonekta. Oo. So Pag Prof, humina, sa madaling isa. yung ina-explain mo na yan, yung UN resolution na sabay vinito ng China at Russia, that was last April 7, tama, no? Kung hindi ako nagkakamali. Parang ang Yes, ma'am. pinapakita ba nun is they're not siding dun sa magiging positive effect nito sa Amerika? So, hindi naman ba parang nakikita natin they're kind of siding naman dito sa Iran, dun sa ginawa nilang pag-veto na yon? Parang ang naging rason nila is they don't want to use military action. Kasi parang ang UN Security Council to open the Strait of Hormuz
No? There must be a way to compel Iran to open. And that will require military force. Yun yung naging basihan ng officially. Yun yung naging parang Oo. reasoning ng Kung bakit? veto. Kung bakit nila Oo. veto. But At of least, course, oo. alam natin yung total. Yeah, yung Ah, totality yung- kung ano yung- talagang dahilan. Yes, Oo. because yeah. at the moment, economically, direct economic cost, wala namang direct economic cost eh. Yung pag-close ng Strait of Hormuz sa Russia and China. Oo. Well, Kasi oo. Chinese ships can pass through Yeah. Kasi and nga Russia doesn't need Oo. the Strait of Hormuz. Yeah, yun na nga. So wala masyadong negatibong epekto yung Strait of Hormuz for China and for Russia. Kulang tayo sa oras, Professor, dito sa mga kailangan pa naming maitanong sa inyo ni Maricel. We do hope makausap ka pa namin soon. But thank you for your time today. Maraming salamat po. Salamat, Prof. Thank you, Mase. Thank you, DJ Chacha. Have a good day. Maraming salamat. Sa susunod po ulit, Professor Aris Arugay. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.